ang kasong kriminal po kasi ay personal sa tao and therefore hindi dapat ito ginagamit para lamang kasuhan yung iba. So personal po ito at hindi po pwede yung iba ang mapatungkulan. Ay pwede po makover ng citizen's arrest. Ang tawag po dyan, both in flagrante delicto at yung citizen's arrest po mismo ay ginagarantiya ng ating saligang batas. Sabi po mismo yan ng Korte Suprema. So pwede po kaya lang, syempre there is always a danger sa part po ng mga taong mag-aaresto kung kaya ito'y pinakaubaya lagi natin sa law enforcement authority. So dino-document na lang po natin. Hindi natin ito officially sinasanction o pinapayagan. Pero again, option po yan ng ating mga kababayan kahit na po yung pamimili ng boto. Ano ho ba ang masasabi po ng COMELEC hinggil nga po dito sa mga kandidato sa darating na halalan na nagbibigay ng mga pahayag na hindi angkop o laban po sa ilang sektor ng lipunan tulad nga lamang po dito sa isang abogado at kandidato nga sa pagkakongresista dyan po sa Pasig? Alam niyo po yung pong pambabastos o yung pag-aalipusta sa ating mga kapwa-tao, sa ating kapwa-kandidato, sa lahat po ay hindi po magandang pag-uugali. At the same time, hindi po dapat pinapayagan sa kampanya na ito. Sapagkat ang kampanyahan po ay paglalatag ng mga kagustuhan natin gawin sa ating bayan, sa ating syudad, sa ating mga munisipyo. Yung mga gusto natin mga programa, proyekto upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga kababayan natin at kalagayan nila. Subalit kung ang gagawin lamang, ang tablado ay gagamitin para ihamak o hamakin yung ating mga kalaban o yung mga ibang tao na nakikinig at nanonood sa atin. Hindi po tama yon. Maaaring alam niyo po ang COMELEC sa kasalukuyan, sobra ang focus na namin sa vote buying, sa issue ng violence, sa issue ng terorismo. At pagkatapos meron pa tayong dagdag na i-monitor na ganito. Hindi po ba? Hindi sana na ganyan na nadadagdagan pa tayo ng mga iba pang suliranin at problema na kinakailangan nating i-monitor. Po. So ang mangyayari po dito, attorney, ay magiging ground po ito for disqualification kung sakali man? Sa amin pong bagong resolusyon, ito po'y kauna-unang pagkakataon na nagkaroon tayo ng anti-discrimination resolution. Sinabi natin na ito yung qualification at the same time, election offense po. Alam naman natin, alam din po namin yung sasabihin nila na ito yung maaaring paglabag sa freedom of expression or freedom of speech, but so be it. Ang sa atin, kinakailangan mapatino natin ang kampanyang ito. Hindi naman pwede ang COMELEC po ay basta nanonood na lang, nagmamatsyag habang nagkakaroon ng bastusan o paglapas tangan sa iba. Opo. So, epektibo na po ito. Simula ngayon, attorney, ito pong sinasabi po ninyong anti-discrimination rules po ninyo. Yan po ay 2 months ago pa na naipasa ng komisyon and therefore 2 months ago pa yung na yan na effective. At dahil nga na-anticipate natin, maaaring dumating ang humagtong sa ganyang klase na pamumulitika ang mga iba nating kandidato. Kaya naipasa po natin yan. And tama nga po tayo at yun ang kadahilan kung bakit kahapon ayan po yung ating pinagtibay palalo dahil nagkaroon tayo ng deklarasyon ng safe spaces. Yan katulad halimbawa ng kampanyahan, polling precincts, polling places, canvassing areas, yung mga social media platform, dineclare natin na safe space yan, na ibig sabihin, wala dapat na kahit anong diskriminasyon na makikita dyan kahit yung paggamit ng foul languages. Opo. Bukod po dito sa kandidato po sa pagkakongresista dyan po sa Pasig, meron pa po kayong namomonitor na may mga ganito pong insidente o kaso ng pambabastos po? Tatlo po lahat po yan sa buong bansa. Merong isang incumbent na gobernador at kumakandidato muling gobernador. Yung isa naman sa bandang Mindanao. Yung isa naman din ay isang kandidato for governor dyan sa may bandang area ng Southern Luzon. Ang kadahilanan, yung isa talaga ay ang issue, yung relihiyo naman ang kanyang inaatake at the same time yung kababaihan natin. Ganun din naman, yung pong nandyan sa may bandang area ng Southern Luzon ay patungkol din sa kababaihan at yung dahil doon sa edad ay kanyang sa ating palagay ay mali ang kanyang mga sinasabi patungkol doon. So sila po yung mga humaharap ngayon, yung pinag-sosyokos po natin sila at yung pong nasa Pasig kahapon po nag-issue muli kami ng panibago dahil doon sa tinatawag na body shaming na maaaring ginawa niya para laban sa kanyang staff sa harapan po ng lahat. Opo, opo. Attorney, yung proseso ho ba ng pag-monitor po ninyo o pagsusumbong? Kasi dito, we understand, itong nangyari po sa Pasig, itong kaso po sa Pasig na isang kandidato, na-monitor po ng marami dahil po sa social media. At bago po nyo inaksyonan, may nag-report
Tama ho ba, attorney, dapat i-report, magawa ng isang report at ihahain po sa inyo, attorney, para po doon sa iba pang mga kababayan natin kung meron po silang namomonitor na katulad po nito? Una po, ang COMELEC ay nagmoto proprio dito. Wala po formal na complaints, nagreklamo o dumulog sa amin. Ito po yung nakita natin na yun po ang kagandahan talaga ng social media kung gagamitin ng maayos ay mailalahad yung mga kamalian na ginagawa ng mga kandidato natin lalo na sa pangangampanya. So pwede naman po sa social media lang nyo mailagay, maipost kahit po yung video lamang, kami po kaagad magte-take action. Ito nga yung sinasabi natin kinakailangan ng COMELEC proactive sa mga bagay na ito at hindi pwedeng nagmamatsyag lang tayo at naghihintay na may mag-complain. So kahit naman po walang formal na reklamo sa atin ay aaksyonan ng Commission on Elections. Opo. Doon po sa mga kababayan naman natin, ilang kababayan na nakukuhaan po ng video na sumisira naman doon po sa mga campaign tarpaulins o mga campaign posters, attorney. Kuwang-kuha po sa video. Ano ho ba yung tugon ng COMELEC po hinggil po dyan naman? Siyempre po ang yan ay ano rin part ng hate speech na tinatawag sapagkat hindi po natin dapat ginagawa yan. Kaya nga dapat sa ating pong law enforcement authority sa Philippine National Police, maaari po dapat na inaaresto natin yung mga ganyang klaseng tao. Ang gumagawa po niyan, mga hindi kandidato, maaari supporter ng kandidato o talaga lang ayaw doon sa kandidatong tumatakbo. Pero hindi po natin dapat yan pinapayagan sapagkat yan po ay mali. Pagka hindi po kagandahang asal yan. Yun nga yung lagi natin sinasabi bago magsimula ang kampanyahan, sinabi natin, respetuhan na kung may nakatalagay na hindi dapat na tatakpan, kung may nakalagay na hindi dapat pag-aalisin, bakit COMELEC ba sila para mag-aalis sila ng mga ganyan. So ibig ko sabihin po, konting respeto, lalo pat kung ito ay mga nakalagay sa dapat naman pinaglalagyan na piniprescribe mismo ng Commission on Elections o kaya naman nasa private properties. Opo. Anong mangyayari po, attorney, doon po sa mga nakikita po, nahuhuli, lalo na nakukuhanan po ng video? Mananagot din ho ba yung mga kandidato? Kasi kung mga supporters po ito, yung mga sinusuportahan po nilang kandidato ay damay din o sila lang ang yung mapapanagot doon sa kanilang ginagawa? Maaari yun lang pong mga nagtatanggal sapagkat parang unfair din naman na kung yung mismong kandidato mismo ang ating babalikan sapagkat na paano madidistinguish kung sino supporter o hindi kasi kung ganon lahat na lang ng supporter na isang tao magtatatanggal tapos ibibintang sa kabila na sasabihin sila ay supporter ng kabilang kandidato. So again, ang kasong kriminal po kasi ay personal sa tao and therefore hindi dapat ito ginagamit para lamang kasuhan yung iba. So personal po ito at hindi po pwede yung iba ang mapatungkulan. Opo. Chairman, si Partner Admar, kasama ko po dito para po sa mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Admar. Magandang umaga rin sa kay Sir Jade. Opo, doon sa pagsisira ng mga tarps, halimbawa, talagang naaktuhan, pwede ba yung citizens arrest ukol dito? Lalo na kung naaktuhan ng mga supporters din nung sinira niya na tarp or poster. Pwede po yan, bagamat hindi natin i-encourage, pwede po yan sapagkat yung paggawa ng isang krimen sa presensya ng isang tao ay pwede po makover ng citizens arrest. Ang tawag po dyan, both in flagrante delicto at yung citizens arrest po mismo ay ginagarantiya ng ating saligang batas. Sabi po mismo yan ng Korte Suprema. So pwede po kaya lang, syempre there is always a danger sa part po ng mga taong mag-aaresto kung kaya ito'y pinakaubaya lagi natin sa law enforcement authority. So dino-document na lang po natin. Hindi natin ito officially sinasanction o pinapayagan. Pero, again, option po yan ng ating mga kababayan. Kahit na po yung pamimili ng boto, yan po yung option ng mga kababayan natin kung sakali sa harapan nila, kaya naman nila palang pa-aresto at dalhin kaagad sa pinakamalapit na presinto yung mismong may engage sa vote buying at iba pang mga illegal na aktibidad. Ano po ang maaaring parusa sa mga lalabag po dito, Attorney? The revised penal code po kasi yan at the same time kahit po sa ating omnibus election code may parusa din dahil ito po ay nasa campaign period na tayo. Yung pong pagrespeto natin sa mga campaign materials ng iba na hindi naman po sumusuway sa kahit na anong patakaran. May pagkakakulong at multa. Ay may kulong po yan. Yung nga po election offense po ay 1 hanggang 6 na taon. At again, nire-remind natin ang ating mga kababayan. Alam niyo po, di ba, napaka-basic po yan, Sir Admar.
respeto lang, respeto, hindi bastusan. Sa bawat isa, maaaring kumakandidato o hindi kumakandidato. Maaaring hindi niyo pinapawalaan yung kanyang pinapanindigan o yung tao mismo. Pero respeto po yan. Eh, di, ganun din po ang gagawin sa inyo pala kapag kayo din ay tumakbo. Opo. Balikan ko lang po yung issue doon sa Davao City po, Chairman, yung mayroong mga nadiskubre na mga Starlink, mga sets ng pang-transmission po sa mga boto. Ano na po yung update dito? Kasi ang mga kritiko ukol dito nagsasabi na may cargo pa rin ang COMELEC dito at itinuturing na mga computers pa rin itong Starlink at yung mga sets niya dahil pwede pa rin daw ma-program yan. Sabi po nung isang tumatakbo, yung IT expert na tumatakbo rin sa darating na halalan din po, Attorney. Si Attorney Resticio. Diyan po siya maling-mali. Fake news po yan at misinformation na naman. Sana po ang ating pong tagubilin lang, sana bago tayo makapagsalita, ay inaalam muna natin. Halimbawa po, may antena ng, dati po, may mga TV natin, may mga antena, hindi po ba? Kung may antena ng TV natin, ang ibig sabihin ba, makokontrol na antena yung mismong nasa TV? Hindi po ba yun ipagkuhal pag-reception lang sa mismong signal? Wala po ito, hindi po ito computer at wala pong kaepe-epekto sa mismong machine. Yung pong pagtatransmit ng results, yung mismong saan itatransmit, saang server matatransmit, wala po yun sa transmission device. Yan po ay naandyan po sa ating pong mga makina. So therefore, kahit yung tower po ng television, kahit po sa inyo, sa SMNI, yan po ay hindi pwede mag-influensya ng mismong result, ng mismong sinasabi ni Sir Admar o ni Sir Jade. So saan po kayo ingat lang tayo sa mga pananalita dahil yan po ay maaari mag-create ng mga maling paniniwala ng ating mga kababayan. Yun po ang kadahilanan kung bakit hindi sinama ng COMELEC yung mismong pagde-deploy sa kontrata po ng mismong provider namin. Ibig sabihin, hindi siya required na mag-provide mismo nung warehouse, nung paglalagakan. Kasi isa lang po importante sa amin, mailagay ang mga transmission device na yan, tulad po ng Starlink, doon po sa mismong eskwelahan na wala pong signal. Yun ang pinaka-importante. Sapagkat kung hindi mailalagay yan Sir Admar at Sir Jade, paano kami makakapag-transmit ng results? So sana po medyo may malalim lang na pag-aaral din yung mga nagbibitaw ng ganyan salita. Madali naman pong tingnan kung ano yung laman ng Starlink, kung ang Starlink ay kaya magmaniobra nung mismong result na naandun sa makina. Chairman, may tuturing pa rin ba na property ng COMELEC ito or sa provider po ito? Hello? Hello, Chairman. Yung Hello? mga Starlink... Hello po? Hello? Yes, Chairman. Hello? Opo. Chairman, Opo. may ituturing pa rin po ba na property ng COMELEC? Yes po, yes po. Yung mga Starlinks po na yun? Ay, hindi po. Yan po ay hindi natin binili. Yan po yung mga narentahan lang natin sa kanila. Katulad din po ng mga makina. Wala po tayong binili ngayon na kahit na mga gamit. Kaya po yung mga ballot boxes na ginagamit natin, yan po lahat ay renta lamang sa mga provider po natin. Hindi po tayo bumibili sapagkat una, mas mahal ang pagbili. Number 2, mas mahal pag mini-maintain. Number 3, mas mahal kapag ina-upgrade. At number 4, yung pag-warehouse po niyan, napakamahal. Million po ang halaga katulad nung nangyari sa atin doon sa mga dalawang nauna na mga makina na ginagamit po natin. So yan po ay ibabalik kaagad sa kanila pagkatapos ito ay gamitin. One-time use lang po ito at hindi po only na paggamit. Pero itong mga gamit na ito, Starlink, galing po sa inyong warehouse dito sa Maine. Galing po yan sa mismong, diyan po diniliver lahat yan sa atin po sa Bijan Laguna at yan po ay in-account, inisa-isa, tinignan kung talagang yan ba yung mga naandyan yung mga gamit, piyesa, tornilyo at etc. At pagkatapos kami rin po ang nagpabalot niyan, kami rin po ang nagpa-impake niyan at sila lang po yung mismong provider namin ang kumuha na ito para po ma-deploy. In fact po, ang usapan ay dapat ngayong 15 ng Abril ay maikakabit na po yan sa iba't ibang paaralan. Kaya lang, mas maaga kasi nila itong diniliver upang naka-preposition na para nga makapag-comply doon sa sinabi namin 15. At nung isang araw lamang sinabi natin, pwede na nilang ikabit. Yan kahit mas maaga sa 15. Total naman, ang pinoproblema kasi nung una, paano pagka nawala? Pag nawala, liability nila yan, responsibilidad nila yan, kanila naman po yan eh. So dapat siguraduhin nila na pag nailagay na sa mismo mga paaralan ay hindi po ito mawawala. Hindi na po ba ito susuriing muli ng chairman? Kasi nabanggit nyo po, bago nyo ito dineliver, papunta dyan, galing pa sa inyong warehouse dito sa Maine, sinuri ninyo, tinest nito kung gumagana ba.
ang ano kasi ng ilan dito, ang puna, nandoon sa residential area, baka natamper na yan or kung ano man. Wala nang mga pagsusuri pa na gagawin ang COMELEC ukol po dyan. Ay, meron po yan sapagkat meron po tayo ang tawag natin doon sa bawat paaralan, DESO TSS, yung technical support staff ng bawat DESO ay may kaalaman po yan sapagkat na-train po sila dyan. Kasama rin po yan sa mga susubukan nila. In fact, meron po tayong final testing and sealing na kasama rin po sa mga makina mismo na gagamitin natin ay susubukan isang linggo bago mag-eleksyon. At kasama rin po yan, yung mga transmission device na yan na susubukan pa rin. So hindi po, kahit po yung makina na kasalukuyan natin dinideliver sa iba't ibang hub ng komisyon ay kasama rin po sa susubukan pa lahat-lahat yan at titingnan kung talaga bang ito ay gumagana ng maayos. So, linawin lang po natin, yung mga property lang po ng COMELEC, yung binili lang po ng COMELEC, ang gwardyado po ninyo at mayroong sariling warehouse po. Hindi po. Kahit po ang determination kung ano yung i-warehouse ay kung yun ba ay may epekto sa pagboto ng mga kababayan natin. Tulad halimbawa ng balota, yan po ay naka-warehouse sa aming warehouse dyan sa Santa Rosa. Yung mga makina, yan po ay naka-warehouse mismo sa Binyan Laguna warehouse ng COMELEC. Pag ito naman po ay diniliver na sa mismong ating hub, yan po ay kasama sa kontrata ng provider mismo ng makina, yung Miru, na meron dapat. Sapagkat ito po ay kung titingnan parang ang dating dyan ay highly accountable na mga equipments or documents katulad ng balota. Kaya yan ay laging pinoprotektahan. In fact, ina-announce namin kung kailan yan dinideliver at kung kailan dumadating. May information. Pero pagka po mga transmission device, yung mga antena, yung mga solar panels, hindi naman po yung kinakailangan na ganun kataas ang accountability po dyan sapagkat again, ang purpose lang yan ay mag-transmit ng results. Opo. And dito naman po, nasagot na ito ng COMELEC din, yung puna ni Attorney Respicio na makonect sa internet yung vote o yung mga ACMs po na ito. At sabi nga ng COMELEC at doon din sa patakaran ninyo, i-connect lang ito doon sa transmission. Tama po ba? Kapag tapos ng printing ng siyam na election returns, yung pang-siyam ay naipaskil na sa labas ng presinto, alam na ng lahat, makakapag-picture na lahat eh. Mandatory sa mga guro na mapirmahan kagad yung pang-siyam na election returns, ay tsaka alam po siya kakabitan ng dongle para po makapag-transmit siya ng result. And therefore, bago mag-transmit, alam na ng lahat kung ano ang results. In fact, kahit po NAMFREL ngayon, kahit PPCRB, papayagan namin sila sa ilang lugar mag-capture ng ating tinatawag na QR code upang yung mismong result na nando sa QR code, madali rin nilang mapapadala sa kanilang mga headquarters. Mhm. At yung mga watcherman, pwede rin silang nakatutok lang din sa ACM kung nilagay na ba yung dongle kahit na hindi pa panahon na maglagay ng internet. Naku, yan po ay kasama sa karapatan ng mismo mga watchers. Dapat tinitingnan nila, dapat alam nila kung ano ang proseso. Properly guided po sila doon sa proseso na nandun po sa amin pong sa amin pong general instruction. In fact, yan po yung tinrain natin sa mga guro. At yan din po yung mga tinuturo natin sa pag-ikot natin at habang dinedemo yung mga makina. Kaya po talagang medyo hindi po namin mawari saan pinanggagalingan yung nakakabit ang machine sa kahit na sa internet mula umaga hanggang hapon. Actually po, kahit nga po sinasabi natin, kahit po dyan sa SMNI, ang aming komisyon ay nagkaroon ng demo sa inyo. Nakita niyo po bang nakakabit yan kahit sa kuryente? Hindi po ba kahit sa battery lang gumagana yung mismong makina? And therefore, ibig sabihin po yung akusasyon nakakabitan ng internet, yung 94,000 naming machine may kabit na internet para lamang makapag-transmit. In fact, monitor po yan ng mismo mga telcos kapag sa umaga pa lang nagtatransmit ka na ng result o binabago mo yung result dahil sa yung pong lahat ng yan ay dumadaan sa mismong sistema ng mga telco natin. Opo. Paano naman po itong, speaking of internet, nakakabit sa internet, paano naman po itong sa mga OFW po, sir, na internet yung gagamitin nila sa pag-boto po? Ano naman po yung assurance ninyo sa ating mga kababayan? Cloud-based po kasi yan. At the same time, dumaan na po yan sa international certification. At the same time, pati po nagkaroon ng pagsusuri ang ating DOST
at DICT, kasama na rin po ang ating Technical Evaluation Committee at yung ating mga citizens arm. Nagkaroon po ng source code review. Wala po silang nakitang problema. Nakita po nilang protected. For your information, sa first time kong sasabihin sa inyo pong programa, kasi kagabi lang namin din ito na moto, 65,000 na attempts na nga po ang natatanggap ng ating sistema para sa pagpapatupad ng itong internet voting, at kahit isa so far walang successful para ito po ay magawa ng paraan nila, and therefore inaasahan natin aabutin niya ng millions bago po matapos ang ating halalan. Pero so far maayos po yung ating sistema at hindi kayang mahak ng kahit na sino man. Sir, may ilan nga po ba yung qualified na bumoto sa overseas, and ilan na po ba yung nakapag-pre-enroll sa kasalukuyan? 1.231 more or less million ang ating mga botante, 1.241 million ang ating mga botante abroad, at sa 93 na post, dapat maintindihan ng lahat na 77 post lamang ang magkakaroon ng internet voting, at 16 naman ang magkakaroon ng tinatawag na in-person voting o kaya naman postal voting, katulad ng mangyayari dyan sa Myanmar. Sa kasalukuyan, halos 40,000 po ang ating nagpapa-enroll ng mga kababayan. At again, magsisimula po ang pagboto ng mga kababayan natin ngayong darating na Abril 13 na po ang simula. Alam naman natin kung kailan na andyan at saka dadaming bigay, dadagsa ang bilang ng mga botante natin na magpapa-pre-enroll. Napakadali lang po ng pre-enrollment. Yung po mga kababayan natin naka-experience, halos 5 to 7 minutes lamang sila nakapag-enroll, nabigyan kagad sila ng OTP, nabigyan sila ng mga password na gagamitin po nila. Opo, so ibig sabihin sa mahigit 1 million po, nasa 40,000 pa lang po naka-pre-enroll? Opo, dahil ang ating naman po enrollment hanggang ang 17 pa ng Mayo. Hanggang 7 ng Mayo. And therefore, mahaba-habang panahon pa po yan, yung pre-enrollment natin. Ay alam niyo po, kumpara naman po doon sa pagpapadala ng using postal voting, 90% po hindi naman binabalik ng mga kababayan natin sa kasaysayan natin, at kahit doon sa pagboto sa pamamagitan ng pagpunta sa embahada, 40.59% ang voters turnout, highest pa yun sa kasaysayan natin, at 600 million ang ginastos natin para lamang makaboto ang halos 600,000 na mga kababayan natin noong 2022. Opo, at speaking of embahada, marami pa rin tayong mga natatanggap na medyo pahirapan pa rin sa kanila yung makapag-pre-enroll. May mga naka-encounter pa rin silang problema. Pwede ba silang magpa-enroll doon mismo sa mga embahada? Meron ba kayong nakalagay doon na mga gamit or laptops na pwedeng gamitin para at least doon kung meron silang tanong, diretsa na agad na maitanong agad sa embahada or kung sino mang nakakaalam mula sa gobyerno ng Pilipinas? In fact, simula po sa 13 itong Abril ng buwan na ito, ay meron po tayong mga kiosk sa mga embahada natin sa lahat ng 77 post na yan. Sapagkat kung may mga kababayan tayo, medyo palagay nila, mahirap mag-enroll sila o hindi nila alam kung paano mag-enroll. Although napakadali po talaga. Kasi para nila nag-enroll ka sa online banking o kaya magbabayad ka ng inyong bills, ay napakadali lamang. So meron po tayong mga kiosk at naandyan po yung mga taga-embahada natin, sapagkat sila po itinrain namin ng medyo matagal-tagal para dito sa bagong sistema po natin na ito. Opo. Yung mga kiosk na yon, para lang po ba yon sa pre-enrollment? Halimbawa, mag-decide siya, ay doon na lang ako sa embahada din bumoto. Pati po pagboto, Okay. hindi lang pre-enrollment. In fact, sa mismong araw ng pag ikaw iboboto, pwedeng doon kami nag-enroll. Hindi po required na mag-pre-enroll ka mismo ng mas maaga. Kaya nga lang, siyempre, hanggang 7 ang ating pong enrollment lamang, bagamat ang ating pagboto ay hanggang Mayo 12 ng kasabay ng eleksyon dito sa ating bansa. Opo, so linawin lang natin, pwede silang makapunta ng embahada kung nahihirapan sila magpa-pre-enroll. Tapos, pwede rin sila, yung kiosk na yon, yung gamit nila sa pre-enroll, pwede rin silang doon na rin bumoto gamit yung computer na yon. Tama po kayo dyan. At yan po ay nakaset up na ngayong pagsisimula ng botohan ng Abril 13. Si Partner Jade, Alright, may karagdagan. siguro, attorney, yun lang siguro, huling mensahe nyo na lang po sa mga kababayan natin na nanonood po sa mga oras na ito.
Una muna doon sa mga kababayan natin sa abroad, lalong-lalo na, alam po natin nahihirapan kayo makaboto dati sapagkat siyempre napakalalayo ng mga embahada, nagtatrabaho kayo, lalo na po yung mga seafarers natin na naglalayag habang nagbobotohan tayo ng isang buong buwan. At alam po natin, yun po talaga ang reklamo ninyo, consistent sa lahat ng post. At dahil nga po dyan, meron po tayong internet voting at ito naman ay mainit na tinanggap ng mga embahada at mga kababayan natin abroad. So yung yun po, hindi po ganun kahirap at madali lamang naman po ito. Magsisimula pang pagboto natin ngayong Abril at 13. At sana po, habang papalapit ito at sa mismong araw at sa mga susunod na araw after ng April 13, ay makapag-parehistro tayo at makapag-enroll tayo at makaboto. At the same time, doon sa mga kandidato naman, ang bilin lang natin, wala tayong bastusan. Fair lang tayo sa lahat. At wag po tayo lang gagawa ng gugulang o ng lalamang sa iba o gumagamit ng mga ibang pananalita na mga mabibigat o kaya masasama dahil may mga bata na nanonood sa atin, ginagawa tayong idolo, yung mga kababayan natin, hindi nila deserve. Ang ganyan, kung hindi ang kailangan nila, yung mga plano natin para sa ating bayan. Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po nyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po.